Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng pag-iwan na galing sa Maria, ay ating po ibahagi sa inyo sa ligong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, Talata 11. Ito po ang mensahe. Sapagat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinubaya ng Diyos na sila ay manin lang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Patuloy po natin sa Roma, Kabanata 14, Talata 13. Ito po ang mensahe. Huwag tayong umatol sa isa't isa. Sa halip, ipasaya nating huwag maging dahilan o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na kapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay ng isa't isa. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, Talata 7. Talata 30 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo at huwag ninyong tulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayo mambubulyaw, manalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, kayo'y maging mabait at mauwing sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Patuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, Talatang 12. Ito po ang mensahe. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiis. Ito po ang mga salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa mabuting balita na inihayag natin Panginoon Kristo. Atin po siyang pasalamatan sa Kanyang Mesaya at salita sa Hallelujah. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at sa kanyang mensahe sa kanyang mensahe sa linggong ito. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula doon sa tema na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe ito na tayo ay huwag maging sanhi ng pagkakasala ng inuman sa ating mga sarili. Huwag tayo ang pagmula ng iba't ibang uri na mga kasamaan o mga pagkakasala na kagaya ng halimbawa tayo ay hinihikayat natin yung kapwa-tao natin na gumawa ng hindi mabuti o gumawa ng kasamaan. Tayo ay nakapag-isip ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao. Tayo ay gumagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao. At yung tao ay napapasama natin o nahihikayat natin sa hindi mabuti. Yan. Halimbawa, ikaw ay sinisiraan mo yung isang tao. So, nahihikayat mo yung tao na maging masama ang ugali doon sa isang tao sapagkat sinisiraan mo siya. Siya ay pinag-iinalan mo ng hindi maganda. Kaya yung ibang tao ay hinihikayat mo na gumawa ng hindi maganda sa kanya o maging masama siya sa paningin ng ibang tao. At, or either yung isang tao ay pasamain mo yung sinisiraan mo. Diba? At tapos ay iba't ibang kasamaan at mga krimen pa na maaari mong gawin kung ikaw pagmumula ng kasamaan. Ngayon ay ayon sa ating banal na Panginoon Diyos, wag mabigat na pagkakasala kapag ikaw ang pinagmulan ng krimen, kaya iwasan mo na maging pagmulan ka ng krimen. Kaya sinasabi rin natin banal na Panginoon Diyos na wag tayong panilang sa espiritu ng kamalian. Kaya nga wag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kaya yung mga nangyayari sa atin na hindi mabuti, yung gumagawa ng masama, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo na tayo ay mahikayat sa hindi mabuti, na tayo ay kanyang mapasama. At malinan tayo ng espiritu ng kamalian na tayo ay sumama sa mga wala sa ganung uri ng klase ng mga kasamaan at paghihikay sa atin sa hindi mabuti. Yan. At halimbawa, isang gagawa ka ng krimen, ikaw ay maliligaw ng lagas kung ikaw ay sinasaktan ka ng isang tao, ginagawa ka ng iba't ibang uri ng kasamaan, pang-aabuso yan. tayo ay maging matatag sa ating mabuting balita
at harapin natin sila sa magitan ng pagkikaya sa mabuti ng pagtalima ng mabuting balita, makatarungan na pagharap at naayos sa mabuting balita. Pangaralan natin sila at huwag natin silang labanan. Sa gayon sila ay ating hikayatin sa mabuti o pagbaguhin natin sila sa kanilang masamang gawa. Ngayon ay yung mga abusado, mapang-abuso, yung mga mapanghusga sa kapwa-tao, sila ay ating pagbaguhin, sila ay ating gawing mabuti at ating silang hikayatin sa mabuting bagay. Ngayon, mayroon din naman tayong pamahalaan para sa mga ganyang klase ng mga tao na halimbawa pasaway, lalo mabigat yung ginagawa, nananakit, gumagawa ng krimen, gumapatay ng tao, sila ay hindi mo mapangaralan, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, atin siya ng iwasan, or mayroong ginawa din ang ating Diyos na pamahalaan para sila yung gumawa ng sumuway doon sa anong klase ng mga hindi na natin kaya ang pangaralan o hindi natin may kaya sa pagtalima ng mabuting balita. So meron kapamahalaan tayo para diyan na sila yung tumalima para doon sa mga ganong klase ng mga tao. At iwasan natin na tayo ay makagawa ng masama sa kanilang ginagawang mga kasamaan or maudyakan tayo ng masama sa kanilang mga ginagawang hindi mabuti. So kaya tayo ay maging mahusay ang ating pagtugon o pagtupad sa kalooban ng Diyos. Tayo maging mabuti ang manoob, maging makatuwiran tayo at tayo ay magkaroon ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kalooban. Tayo ay maging matuwid, matatag at mabait, mawain, mawawang loob. Ganyan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos para hindi tayo mahikayat sa kasamaan o tayo ay makagawa ng di mabuti. Lalo na manabag natin, kung tayo nahihikayat kasi sa kasamaan o nainudyukan tayo, malalabag natin yung makagagawa tayo ng iba't ibang kasama kagaya ng paglabag doon sa sa iba't ibang mga sinasabing kautusan. So yun ay mga dapat pag-iwasan mo yun, maging mabuti at gumawa ka ng mabuti. So malalabag mo yun at makagagawa ka ng hindi mabuti. Kung ikay nagmamahal, makagagawa ka ng mabuti at hindi mo malalabag yun. Hindi mo magagawa yung mga masasamang mga bagay na yun na aayaw ng ating mga Panginoon. Kaya kinakailangan, para maiwasan natin na malabag yun, kailangan may pagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, matuwid tayo at meron tayong katatagan. Para hindi tayo nahikayat, lalo na anong mga kasama na nilalabag doon, marami. Ang nalalabag na kasama, lalo na pagpatay ng tao, mga iba't ibang mga bagay. So, alamin natin, yung kinakailangan ay marunong tayong harapin ang mga inyong klase ng mga mapang-abuso at mapagawa ng kasamaan na siya pinagmumula ng krimen or na lalo na kung ito ay hinudyukan ka sa hindi mabuti. Kaya dapat tayo ay maging matatag sa hikayat ng mabuting balita para tayo ay hindi mahikayat sa kasamaan ng mga ganong klase ng mga tao. Iwasan natin sila at harapin natin sila sa katarungan or sila ay masaway ng ating pamahalaan. So, sila ay ibigin natin sa pamahalaan ng kanilang mga taong yan upang sila ay masaway ng pamahalaan at sila yung gumawa ng mga paraan para bumuti ang mga tao. Yes, so magitan nung balangkas ng pamahalaan. Sila ang mapapabuti sa kanila. Kung hindi natin sila mapabuti at magpabago sa pagpapagitan ng pangangarap na mabuti balita o makatuwiran na pakikipagdayan ko. Dapat may mga tao din natin pwedeng usapin sapagkat sila ay gumagawa ng hindi kasama, lalo na ikaw ay sinasaktan, pinapatay. Mahirap na silang kausapin. Kung iwasan mo sila, pwedeng ibigay mo sila sa gobyerno para sila yung sumuway sa ganitong klase ng mga tao. So yun, at kaya tayo ay huwag pagmula ng pagkakasala. Huwag natin bigyan ng kakataon ng Diablo na tayo ay kurapin ng ating pag-iisip. So nakukurap ang ating pag-iisip sapagkat mahina yung ating pananampalataya. Kaya kinakailangan matatag tayo, kaya tanggapin natin yung katotohanan, tanggapin natin ang Panginoon Diyos, tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo at mabuting balita ng Espiritu Santo. At tayo manalangin palagi ng pagprotekta naman ng Panginoon Diyos upang hindi tayo mahikaya sa kasamaan ng mga gumagawa ng kasamaan. Yan, kaya ba, kung udyukan ka na hikayatin ka o bisyo, hikayatin ka gumawa ng hindi mabuti sa kapwa-tao mo dahil sa siya ay mayroong masamang pag-ugali. Kaya kinakailangan maging mabuti ang ating pag-ugali, mabait tayo. Kasi may mga tao masamang ugali, gusto nila ginagawa na rin ng mga tao.
sila ay maabuso, sila ay dahil sa mahirap na pambuhay, sila ay nakagagawa ng di mabuti sa kapwa. Humingi kaya sila, nagawa ng di mabuti, alam mo, magnakaw, mga ganon. Or else, iba't ibang uri para magkapera, gumawa ng illegal na activities, mga ganon mga bagay. So, mahirap yun na hihikayatin, gagawa ng sindikato, mga ganon bagay. So, yun ay, yung mga ganon tao ay, sila yung pinagmumulan ng pagkakasala. At wag, sinasabi naman ng banal na Panginoon Diyos din ay huwag tayong pahitayan. Kaya katataganan dapat in vice versa, na magipagmulan or mahikayat ka, mo yung mga taong maitim ka sa iba't ibang uri ng kasamaan na nakapalibot sa atin. So, to clear it, maging matibay tayo sa mga balita, magkaroon tayo ng mga pag-uugali na matibay na tayo ay maging mabait, maawain, matuwid, makatarungan. May pagmamahal sapagkat hindi tayo makalalawag ang gagawa ng masama kung ganyan yung ating pag-uugali na nais ang ating banal na Panginoon Diyos na ating gawin. So muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual at talimain ang mabuting balita. At sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria sa pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Literal man ito o hindi. Literal man na siya ay tayo ay gabayan ng kaliwanagan, paghihimala, aparisyon, or iba't ibang pagliliwanag sa atin para tayo ay gabayan sa ating pagbahagi ng mabuting balita. Wala sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesus. Sa lahat, sa buhay natin ng mabuting balita, sapagkat ito yung makapagliligtas sa atin na nais ang ating banal na Panginoon Diyos na ating talimain sa pananampalataya sa Kanya at tungunan natin sa Kanya. Talimain ang mabuting balita. Kagaya ng ating pinabahagi ngayon, talimain natin ito upang tayo ay hindi magkasala. Hindi tayo ang pagmulan ng pagkakasala at hindi tayo matip ng mga nagkakasala. So yun. Sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Sa Interfaith Unity, tunukay natin ating mga rinod na hindi tayo nauuwi dun sa karasan, hidwaan ng bawat isa. Sa halip, nakagagabay tayo sa bawat mga kapamalaan, sa bawat lahi, sa bawat bansa, bawat organisasyon, bawat mga samahan ng pagkakaisa, kapayapaan, pangunahin at pagtutulungan, pagmamalasakit sa isa't isa. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayong maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy niyong pagtutulungan ang sangkatauhan mula sa Pilipinas at sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, ang pagbabahagi ng mabuting balita sa ating The Bible Evangelizations ay patuloy natin mabubuklod ang sangkatauhan sa gabayan ng ating Banal na Santa Maria. Tayo ay kanyang gabayan sa iba't ibang pagpapala at lalong-lalo ng kanyang pag-himala, milagro at ganito. Doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria, literal man to, hindi, ay maliwanagan kayo at talimain nyo ang mabuting balita at kayo ay talimain nyo ang mabuting balita at kayo ay makapamahala ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya, tugunin nyo ang karapatan. At doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria at patuloy nyo mapagbuklod ang sangkatauhan. Patuloy nyo mapagbuklod ang mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon mula Panginoong Jesucristo. At doon sa aming kapamalaan, lokal na kapamalaan sa Infanta Quezon at aming lokal na kapulisan, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at at inyong pairalin ang karapatang pantao. At maging kayo ay maging Diyos. Magandang hapon sa inyo lahat at gandali.